Lagi ho silang ganyan, mga kababayan. Puro based on what we've heard, etc., etc. Yan ang mga ebidensya mo. Kaya paano paniniwalaan ng mamamayang Pilipino ito? Di po ba? Tapos sasabihin mo, 7,000 bayad. Ano, 7,000 bayad? Sa inyo na lang ho yan. No? Aanhin ng mga vlogger yan. 7,000 buwan-buwan. Tapos, magiging panig ka pa doon sa kanila. Sa inyo na lang ho yan. Wala kang karapatan na kung ano ang gusto mong mga i-vlog. Bakit? Sino ba talaga ang nagbabayad Ayan. Natanong tuloy kayo. Oh. ng mga troll armies? Hmm. Diba? Sino ba ang naimbita sa China? Ay! Sasabihin ko ba, isa-isa ho? Dami sila nun na. Nandoon. Yung isang nagsabi, Mr. Chair, tayo din po ay nag-water cannon sa China. Natuliligo yung tenga ni Karaps. Oh. Ano sabi mo? Tayo din nagwa-water cannon sa China? Nagalit. Kung ano-ano na pinagsasabi. Mr. Chair, ang water cannon po ay facility. Putrages ka talagang tao. Naging pasilidad pa yung water cannon bigla. Di ba kayo yung mga umatin doon? Kayo yung mga pinatawag doon? Oh, ayan. Oh, with matching resibo. Soplak. Yung anak ni Marcoleta, sakit nito sa tatay, ha? Unless na lang kung makapal ang pestla. Ayan, oh. China is sponsoring seminar for pro-Duterte vloggers, no? PCO chief. Ano ba yan? Third Marcos critics admits to house. O ayan, oh, sino-sino kayo dyan? Ipapasa nyo pa, ha? Sa gobyerno, ipapasa nyo pa sa PCO na sila ay nagbabayad. Mark, kaya nanalo si Marcoleta Sr. ng nakaraang eleksyon. Sabi ni Bugi Arellano, ay dahil sa pangakong 2,000 pesos na libreng kuryente, kaya pati si Marcoleta Jr. nanalo din sa pangakong yan. Dami nilang nabudol. Ngayon, wala na, hindi na pinag-uusapan. Dito lang ho sa picture na to, sunog na sila. Sponsor ng China. Sakit, ano? Dapat pagbibira kayo, mga Marcoleta, may ebidensya. Hindi pwede yung mga based on what we've heard. Hindi yung, narinig ko po, sabi po, nung kakilala ko, dyan sa PCO, Dehins, pwede yun. Para magkaroon doon ng free seminar. PBBM vloggers ba? Oh. Di naman, di ba? Ako po, sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. No po? Wala naman ako natatanggap na bayad. Wala naman kahit anong di sana ho. Kahit papaano, mga boss. Sa kaya nahuhugot nitong mga ito, no? Yung mga meron nagbabayad, may mga reactor, 7,000 pesos. Katang isip lang ho itong mga to. So, bago magsalita, bago para maging tawag ito, sound bites, ito, dapat may resibo ka. Wala po. Sanay po sila dyan, mga DDS, mga Duterte, oh. Lumabas, wala. Sabi ni Aplino Bong, sayang lang. Pagka-INC nila Marcoleta, kala ko ba bawal sa kanilang pumasok sa politika? Oo nga, no? Yun ang tanong ko. Mga INC ba sila? Si Marcoleta, yan, siguro nagpapalakas na ang INC. No, nagpapalakas na ng papel sa gobyerno ang INC. Kung sakali na sila ay INC, dati, di ba ang balibalita ay bawal sa kanila. Ngayon, parang, sige, okay na. Kailangan pala, meron tayong congressman doon. Kailangan pala, may mga senador tayo doon. Kailangan pala, may mga ganito. Pati nga yung nila yung balita nila, mga bossing, halos araw-araw, politika na Nung isang beses, nung isang araw, ang binabanatan, keso daw po
parang nababastos daw po yung committee o yung Blue Ribbon Committee kasi may mga senador na nagsasuggest na kumuha ng independent na mag-iimbestiga doon sa mga flood control at mga contractor, etc. na gano'n. Gagalit si Marcoleta doon sa show nila. Di ba? Hindi kaya yung wag naman sana kasi meron akong mga kaibigan, meron akong mga kamag-anak na INC na talagang ang focus lang ho nila magdalangin, dumalangin, no? Ayaw nila yung mga politika. Pero yun yung nakikita natin, may senador na sila ngayon. May congressman na sila ngayon. Tapos yung channel nila, puro politika na din ang pinag-uusapan. Bumabanat na din, nakikipagbardagulan na din. 'Di ba? Sabi ni Victor Manuel Himaong, isama mo na ang JIL. Sabi, wag naman sana kasi yung mga miyembro ninyo, ang tanging gusto lang niyan, dumalangin sa may kapal. Dahil wala doon sa budget yung sinasabi niyang binagbayaran ng mga vloggers. Diba? Nag-i-insinuate siya, ipinapahid niya doon sa mga organic na mga vloggers na talagang gusto. Oy, kasama po ba ako dyan, attorney? Hindi ko alam, no? INC, alala ko, yung kaibigan ko, dati, Pinas, obligado sila na magbigay ng abuloy, pera, corrupt din ang leader ng INC, sabi ni Ma'am Neng Gigi. Si Pangulong Marcos Jr. Diba? Pinapahid niya. Tsaka mga kababayan, kailangan pa bang magbayad ng reactor? Kailangan pa bang magbayad ng magre-react doon sa mga ginagawang proyekto ng ating Pangulo? Parang dehins naman, Marinig mo yung pagawang pabahay ng Pangulo with matching swimming pool na parang pang na talaga, condominium. Auto-react ko na lang to. Wow, ganda. Grabe naman sila. Grabe naman ang Pangulo. Heart ko nga ito. Ang galing ng presidente. Auto-react na lang yun. Hindi na kailangan bayaran pa yun. Ito kasi mga utak ninyo. Siguro kaya kayo isip ng ganyan. Sanay kayo sa ganyan. Yung trabaho ng iba. Sino-sino ba ngayon nag-aaway tungkol sa pera? Uy. Sa mga sumusuportang vlogger kay PBBM, sa Pangulo, sa gobyerno, si Boss Mike Cervera, ubod ng yaman nun. Yung mga iba, walang mapapera naman. Di ba? Wala kayong narinig na mga vloggers na nag-aaway-away na sumusuporta kay Bongbong Marcos sa Pangulo. Wala. Di ba? Ang mga naririnig ko, meron nag-aaway yung tungkol doon sa EDSA. Yung EDSA daw nila, meron daw pong mga binibigay tapos hindi nakakarating doon sa pagbibigyan. May mga gumagawa daw ng ganun. Doon naman sa yung mga Alpotera, etc., yung kay Maharlika, solicit naman ang pinag-uusapan doon, pinag-aawayan. Diba, yun ang mga pera, kakarampot na pera, mag-aaway, ibablog ko ito, kasi nanulisit sila. Wala akong hati. Di ba? Mas malapit sa katotohanan iyon, Marcoleta. BBM vloggers ba? Hinat na. Sana may resibo lang. Kasi kung sinabi mo yan, so wala kang resibo, nakapanira ka na nun. Correct. Diba? Hindi. Sila, attorney? Sumasakay sila doon sa based on what we've heard. No? Sabi nito, para ligtas nga naman sila. Tapos ngayon hindi tayo depensa? Paano yung sinabi niya? Hindi ba parang fake news yun? Parang fake news talaga. Yung sinabi niya na may bayaran? O anong gugustuhin sasabihin ng Hindi, kapag nakapaglabas siya ng ebidensya, pag nakapaglabas siya ng mga pangalan, tapos nailabas niya yung tao na sinasabi niyang nagsabi nun, at yung tao na yon naglabas ng ebidensya na etong mga vlogger na ito, etong mga reactor na to ay binabayaran ng PCO at napatunayan. Yun, hindi fake news yun. Pero yung ngayon, yung tipo bang dadalin mo diyan sa kongreso, tapos ganun, sabi-sabi lang, kupal ka, boss. Ay, sorry. sorry. Nadala lang mga kababayan. No? Nadala lang Ito kasi si Malupiton No, lagi napapanood yan tuloy. Anong dapat sinabi ni Sec Dave doon? Quiet lang? No comment? Hindi.
Papalag. Ay, pinaliwanag naman po ni Secretary Dave Hu yun, mga kababayan. Wala kaming ganun. Organiko ang sumusuporta sa Pangulo. Paano masasabi na fake news yung sinabi ni Kong Marcoleta? Walang ebidensya. No, gawa-gawa lang nila. Diba? Paano mahaharang yun ng katotohanan kung hindi didepensa? Diba? Ang nakikita niya, yung pagsagot ko, pero yung inaatake ng mga fake news, parang hindi niya napansin. Diba? Sabi ni Himaong, nag-start ang fake news doon mismo sa Duterte siblings. Tapos, uutusan ang mga hard-paid DDS vloggers content na spread nila ang kanilang mga page at channel. Doon yan kay Digong Una kong nakita yan. Presidente ng fake news si Digong. Bakit to? No, pero yung pakalat niya nun, nagtayo pa ng entablado, sasabihin lang, adik yung presidente. Kinabukasan, binawi. Hindi ba? No, wala naman napatunayan. Pero mo, nag-aksaya pa sila ng oras para po gumawa ng video na ang Pangulo daw po yung nagpupulboron doon. Akalain niyo ho yun? Kaya tayo nagdedepensa kasi may fake news. Correct. At yung tinatanong ng MPC, At sabi ko nga ho sa inyo, tayo, yung oras natin, ubus na ubus ho talaga mga kababayan. Ubus na ubus ang oras natin. Kada depensa po doon sa mga fake news na ipinapakalat ng mga DDS. Paano pa tayo gagawa ng fake news? Ano pa oras natin para gumawa ng fake news? At take note ho, mga bossing, ilan yung topic natin ngayon? Siyam? Sa lahat ho ng tinapik natin, kada isa may materyales. Galing po mismo sa mainstream media. Galing po mismo doon sa mga taong nire-reactionan natin. Yung mga DDS. Naku, based on my puting ahas, based on what we've heard, sabi nito, sabi ni ganyan, may kaibigan ako diyan sa PCO, sinasabi, nagbabayad kayo ng reactor. Puro ganun ho. Mga boss, anong sasagutin natin? Always no comment? Hindi tayo no comment Correct. Diba? Tuloy tayo. Sa akin, rather than showcasing the landmark achievements of this administration, the PCO is reduced to just defending the administration from. Kupal si boss. Ay, sorry. sorry na. Nadadala lang ho, Nadadala lang po, mga kababayan. Ayaw niya ng dumidepensa. Kapag ka fake news, yung mga pinapakalat nila, kailangan, okay, sige, huwag kang magsasalita. Bawasan. Kasi kapag ka dumidepensa, mga kababayan, especially mga vloggers, especially si Atty. Claire Castro, sunog agad yung mga imbento nila. Kupal nga po ang tawag dyan, boss. Sorry na. Si Malupiton ang sisihin nyo. Si Malupiton po, The harsh critics. Di po ba? Diba? Kita nyo? Paano, ako, the way I see it, medyo bulag si Kong Marcoleta. With due respect. With all due respect. Ako nga po, sorry, ayoko nang ulitin. ayoko nang ulitin, Atty. Claire. Honorable Congressman Marcoleta. Kung napapanood nyo lang po ang press briefing, tuwing tayo ay magkakaroon ng press briefing, makikita nyo kung saan nag-i-start yung mga tanong. ang press briefing. Hindi po agad tanungan portion yun. Okay. Diba? Anong gusto nyo gawin ko? Lahat na lang lahat good news. Kasi hindi ko pa pagbibigyan ng MPC sa mga tanong. Magagalit sa atin ng MPC. Malaki niyang press score. Alam mo, sabi ni Joel Q ng Cereza Force, kupal ang hindi ko nababasahin yan, Hindi, yung ama, burat sibuyas yun. Maramdamin ho yun. Yung ama. sabi niya, sabi niya? Dapat po dito, kapag tayo po ay government official, wag po tayong burat sibuyas. Ay, parang ganun. Inasar ni Vice Ganda, nagalit na. Tuloy. kasi ganito yan mga pag meron kang hawak na resibo, Ang ibig ko, boss, ang sabi ko, balat sibuyas, baka kung ano-ano yung iniisip nyo dyan. you will never go wrong. Kaya nga ito sabi nga, sa kagalang-galang na Congressman Marcoleta,
Hindi, wag niyo daw po silang wag niyo daw pong idedepensa yung mga sinasabi nila, yun lang po ang gusto nila, Attorney Claire Castro. Kailangan daw, mag-showcase na lang daw po ng mag-showcase ng magagandang mga proyekto ng Pangulo. Kapag ka nagsalita daw po sila, pagka mga fake news daw po laban sa Pangulo, wag niyo na daw po intindihin. Yun ang gusto nilang mangyari. Mga DDS. No? Ganyan ho sila. Sorry hindi po pwede yun sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggat po nakikita ng mamamayang Pilipino at hanggat po nakikita ng mga kagaya natin na mga supporter, na mga vloggers yung kagandahan ng ginagawa ng administrasyong ito, lalabanan at lalabanan po namin yung mga fake news na pinapakalat po para pabagsakin ang ating presidente. Hindi po mangyayari na walang didepensa para po sa presidente. Hahayaan po natin na ang presidente ay magtuloy-tuloy lang ng kanyang trabaho at kami, ang didepensa para sa kanya. O ako ang didepensa para sa kanya. Pangulo, sige, tuloy-tuloy ka lang ng trabaho dyan. Okay lang yan. Itong mga fake news na pinagpapakalat ng mga DDS, huwag kang mag-alala. Sagot kita dito. Ipapaliwanag ko na doon sa taong bayan. Kung sino man ang mahagip ng akin channel. Ganun ho yun. Di po ba? O, Attorney, tuloy. Sana nilabas mo yung witness mo. Wala nga po, Attorney. Wala naman yan. Based on what we've heard lang din yan. Based on what we've heard lang din po yan. Bayad. Ang PCO ng vloggers. Wala, mga pang chismis-chismis lang yan mga yan. Ano pa po ba? Sa parlor, ganun, di ba? Maraming chismisan sa parlor. Sir Mark, ano ba ang party list ni Junior Marcoleta? Ewan ko, bigla na lang sumulpot yan, mga kababayan. Na realize ko lang, anak ni Marcoleta, same ng boses, same ng buhok, and same na kupal ba kayo mga boss? Nagtatanong lang kami.